Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Palasyo, dinipensahan ng tila pagiging palaban ng tono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Malacanang, iginiit na hindi mahinang lider ang Pangulo. Maraming Pilipino natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 ayon sa Pag-ibig Fund. Pambansang pabahay para sa Pilipino program, paitingin pa. Illegal na presensya ng China Coast Guard Vessel 3301 sa karagatan ng Zambales. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard. PCG, patuloy ang radio challenge laban sa barko ng China. Phase 3 ng Pasig River Esplanade, bukas na. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinuri ang pagpapaganda at muling pagbuhay sa Ilog Pasig. At higit pisong rollback sa presyo ng petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau. Una sa ating mga balita, dinipensahan ng Malacanang ang tila pagiging palaban ng tono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Giit ng Palasyo, hindi weak leader ang Pangulo. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Idinipensa ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagkakabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng salitang suka sa isang campaign rally ng Alyansa na sinamahan nito. Ayon kay Attorney Castro, wala namang pinatungkulang kandidato ang Pangulo kaya't ipinagtatakaan niya nila kung bakit may umaaray. Ang ibig lang naman gustong sabihin ng Pangulo nang binigas nito ang katagang nag-deliver ng suka, ani Castro ay wala pang alam masyado sa politika o sa trabahong papasukin ng ilang mga kandidato. Kung may tinamaan man, sabi ni Atty. Castro sa naging pahayag ng Pangulo, dapat lang na hindi na lang sila tumakbo, gayong hindi anya pwedeng gawing magpaka-apprentice, partikular sa pagiging senador. Panawagan pa ng PC official sa mga tatakbo, siguraduhin kapag nanalo ay may alam na sila para sumabak sa trabaho. Kung tinamaan sila, tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang siguro, ouch. Kaugnay nito ay sinabi ng PCO official na kailangan lang talagang maging transparent ang Pangulo sa kanyang saloobin dahilan para makapagpahayag ng ganoong mga sentimiento. Paraan din niya ito ng Pangulo upang maipatid sa mga tao na hindi siya mahina at kailanman ay hindi magiging mahinang pinuno. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin at para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Mamayang gabi ay muling sasabak ang Pangulo para sa campaign rally ng Alyansa na gagawin sa lalawigan ng Bulacan. Asahan ng muling ibibida ng Pangulo ang mga kandidato ng administrasyon sa gitna ng target na 12-0 sweep sa darating na midterm election. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Epektibo bukas, March 1, ipatutupad ng Department of Agriculture ang mas pinababa pang maximum retail price o MSRP ng mga imported na bigas. Ayon sa DA, itatakda simula bukas ang 49 pesos MSRP para sa kada kilo ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 50 pesos kada kilo. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Samantala, nilinaw naman ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. na tanging piling mga lugar lang sa bansa tulad ng Metro Manila ito ipatutupad.
Unang ipinakilala ng DA ang MSRP noong Enero 20 na may panimulang presyo na 58 pesos kada kilo para himukin ang mga rice retailer na sumunod sa pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Magandang balita po para sa ating mga motorista. Inaasahan ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero na base yan sa 4 na araw nilang monitoring. 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang inaasahang rollback ay dahil sa paghina ng fuel demand ng Korea at mataas na inventaryo ng petroleum products ng Estados Unidos. Umaasa naman ang Energy Department na tataas pa ang rollback sa mga produktong petrolyo sa huling araw ng trading nito. Nagkaroon ng kagaangan or parang nag-ease yung geopolitical risk dahil po sa magandang progress ng ceasefire deal ng Ukraine at saka Russia. So nag-contribute din po siya. And lastly po, yung sinasabi nila na tariffs na, na planong i-impose ng United States. Bukas na sa publiko ang ikatlong bahagi ng Pasig River Esplanade. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit pa sa isang development project ang proyekto dahil simbolo rin ito ng pagkakaisa na naghuugnay sa makasaysayang nakaraan at patuloy na pag-unlad ng bansa. Si Harley Valbuena ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpasinaya sa ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Nilibot ng Presidente at unang ginang ang 3 tampok na atraksyon ng Phase 3, kabilang ang pinagandang Plaza Mexico, Maestranza Wall at Fort Santiago Riverwalk na may habang higit kalahating kilometro. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Nang dahil sa opening ng mga bagong atraksyon sa makasaysayang Pasig River, mas marami pang alaala ang mabubuo ng mga Pilipino. I was happy to and a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Nakapost na ito sa Facebook namin. Kasama sa opening ng Phase 3 ng project, si Interagency Council for the Pasig River Urban Development Project Head at Housing Secretary Jerry Acuzar. Present din ang iba pang kalihim, mga senador at iba pang personalidad. Enero 2024 nang pasinayaan ng Pangulo ang Phase 1 ng PBBM project na malapit sa Manila Post Office, habang inilunsad naman ang Phase 2 nitong Hunyo. Dahil sa opening ng Phase 3, umabot na sa kabuuang higit 1 kilometers ang napagandang bahagi ng Pasig River. Target itong paabutin hanggang sa dulo ng Ilog Pasig sa Laguna de Bay na may kabuuang haba na 25 kilometro. May you continue your initiatives to expedite the development of the other segments of this project. Make our vision for Pasig River a reality. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Maraming Pilipino natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 ayon sa Pag-ibig Fund. Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, paiigtingin pa ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV. Alinsunod sa bilin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paraanin ang buhay ng mga mamamayan, bigyan ng prioridad ang mga mahihirap,
Ibinuhos ang Pag-ibig Fund ang kanilang lahat ng makakaya upang matupad ito. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development at Chairperson ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, Secretary Jose Rosalino Acuzar, maraming manggagawang Pilipino ang natupad ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 dahil naglabas ang Pag-ibig Fund ng 130 billion pesos housing loan upang matususan ang pagbili at pagpapatayo ng higit 70,000 tahanan para sa kanilang mga miyembro. Utos po ng ating mahal na Pangulo, nung una pa po itinayo at niligay niya pa ako sa pwesto, ang unang bilin niya, bigyan natin at unahin natin ng lahat ng mahihirap kasi po yan ang wala access sa pabahay. Ayon sa ahensya na ang kanilang mga accomplishment sa pagpapautang ng pabahay nitong nakaraang taon ay nagpapatunay na walang sawang panata nilang gagawing abot kaya at accessible ang pagkakaroon ng bahay para sa mga miyembro. Habang pinaigting nila ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, patuloy nilang tinutugon ang utos ni Pangulong Marcos na magbigay ng mas matibay na proteksyong panlipunan at pagbutihin ang buhay ng mas maraming Pilipino. Binigyang diin ng Pag-ibig Fund na kabilang sa mga nakamit ng ahensya noong 2024 ay ang pagpondo sa mga unit ng pabahay para sa mga manggagawang mababa ang kita, gayon din ang 20.17 billion pesos na inaprobahang mga pag-unlad na pautang para suportahan ang pagpapatayo ng halos 18,000 unit ng pabahay sa ilalim ng 4PH program. Sa ginanap na Chairman's Report, masayang ibinahagi sa publiko ng kalihim at CEO ang dividend rate na nagtala ng 6.6% at 7.10% naman na return rate. Ang dividendo ay tax-free at nawi-withdraw kada taon o pagkatapos ng 5 taong maturity. Sa pamamagitan ng Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund, maaaring magpatayo ng sariling bahay ang mga miyembro, bumili ng residential lots, bumili ng mga handang lipatan na unit, bayaran ang umiiral na mga pabahay na pinautang ng mga bangko, o kunin ang mga nakumpiskang ari-arian ng Pag-ibig sa mas mababang halaga. Mayroon din silang opsyon na bumili ng mga bagong bahay sa ilalim ng 4PH program na nag-aalok ng mga subsidized na interest rates. Mula sa PTV Manila, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Binigyang diin ng pamahalaan na handa itong sumunod sakaling ipag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang pondo nito na inilipat sa National Treasury para sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihintay lamang ng pamahalaan ang magiging pinal na desisyon ng kataas-taasang hukuman. Giit niya, tatalima ang gobyerno sa anuman ang magiging direktiba ng SC. Kamakailan nang nagsagawa ng serye ng oral arguments ang mga mahistrado ng Korte Suprema tungkol sa paglilipat ng pamahalaan sa excess funds ng PhilHealth sa mga pangunahing proyekto at programa ng gobyerno. Pending din sa ngayon sa Korte Suprema ang issue sa zero subsidy ng State Health Insurance Agency. At sinabi ni Castro na kailangan lamang na hintayin sa ngayon ang magiging ruling dito ng Supreme Court. Pakinggan na lang po muna natin kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Muling pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang kampanya ng mga kandidatong senador ng administrasyon sa lalawigan ng Bulacan. Pagprioridad sa mga mahalagang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, ipinangako si Mela Lesmores ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Inaabangan na ang panibagong campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa San Jose del Monte City, Bulacan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito'y personal niyang ikakampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025 kabilang na sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, Senator Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar at ang mga naghahangad magbalik Senado na sina Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Tito Soto.
Ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco, campaign manager ng alyansa, kapag nagwagi ang senatorial candidates ng administrasyon, tututukan nila ang mahalagang proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan tulad ng MRT-7 sa Bulacan para lubos na mapakinabangan ng ating mga kababayan. Binigyang diin niya na pro-worker at pro-business ang alyansa slate na malaking tulong din sa ibayong pag-unlad ng bansa. Bago ang campaign rally ng grupo, nag-ikot din sa ilang lugar ang mga kandidato nito tulad ni Congresswoman Villar na nagdaos ng market visit at motorcade sa kalapit lungsod na Caloocan City. Personal din siyang sinamahan ni Caloocan City Representative Oscar Malapitan. Una, kapartido ko siya. Pangalawa, dapat at karapat-dapat lamang si Camille sa posisyon. Pangatlo, marami silang natulungan dito sa Caloocan. Para sa akin, ito yung pinakamahalagang bahagi ng pag-iikot natin, yung makasama natin yung mga kababayan natin. And talagang mahilig po ako pumunta sa palengke dahil ang aking pong papa, si Senator Manny Villar, alam nyo naman po ay nagbebenta ng hipon sa palengke. So pag pumupunta ako sa mga areas na ito, talagang I feel like I'm coming home. Mula PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa. Pumalo na sa 48.9 milyon na balota ang naimprenta ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Samantala, poll body planong itakda sa Hunyo ang filing ng Certificate of Candidacy sa BAR. Nagbabalik si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Harley? Princess, 73 araw bago ang 2025 midterm elections ay nagbigay ng updates ang Commission on Elections sa kanilang mga preparasyon. Una rito, nakapag-imprenta na ang COMELEC ng kabuang 48.9 milyon na balota, nakatumbas ng 71.37 na completion rate mula sa iimprentang kabuang 68.54 million ballots. 1.5 milyon na balota ang target na may print kada araw at inaasahang matatapos ito sa March 14 o March 15. Bukod dito, nakapagbaklas na rin ang COMELEC ng kabuang 124,365 campaign posters na lumabag sa mga panuntunan. Nakipag-ugnayan na rin ang COMELEC sa iba't ibang survey organizations at kahit hindi mandatory ay pumayag umano silang magparehistro para may sailalim sa regulasyon. Ito ay upang maiwasan na rin ang pagbabayad at paggamit ng mga kandidato sa mga survey para sa kanilang kampanya. Para naman sa BARM election sa Oktubre, planong itakda ng COMELEC ang filing ng Certificate of Candidacy sa Hunyo at 10 araw para sa voters registration sa Hulyo o Agosto. Samantala, kaninang umaga ay nagsampa ang COMELEC ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act sa Manila Prosecutor's Office laban sa kandidato sa pagka-vice alkalde sa Isabela na si Attorney Jeryl Harold Respicio dahil sa pagpapakalat ng videos na nagsasabing kaya umano niyang manipulahin ang vote counting machines. Princess, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mapanganib ang ginagawang pagkondisyon ng kandidato sa isipan ng publiko na pinaparating na pwede palang manipulahin ang halalan. Princess? Maraming salamat, Harley Valbuena. Patuloy na ipinaglaban ng BRP Teresa Magbanua ang soberanya ng Pilipinas laban sa iligal na presensya ng China Coast Guard sa karagatan ng bansa. Bilang pagsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na iginiit ng BRP Magbanua ang karapatan ng Pilipinas laban sa iligal na presensya ng CCG Vessel 3301. Ang barko ng China ay namataan sa 105 hanggang 110 nautical miles ng karagatan ng Zambales o nasa Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa pamagitan ng radio challenge, ipinaalala ng BRP Magbanua sa CCG vessel na lumabag sila sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS, at 2016 Arbitral Award. Samantala, naging maayos naman ang paglalayag ng 18 commercial vessel sa isla ng Sibutu, Sikalangkalang at Bonggao sa Tawi-Tawi dahil sa presensya ng BRP Ramon Alcatraz, katuwang ng BRP Alcatraz sa pagpapatrolya ang NH-434 Naval Helicopter.
Nagbigay ngayon ng direktiba ang Department of Health sa mga government hospitals na buksang muli ang kanilang dengue fast lane kasunod ng tumataas sa bilang ng kaso ng dengue sa Pilipinas. Sa huling tala ng ahensya, lagpas 50,000 kaso na ang tinamaan ng dengue sa bansa ngayong taon. Mas mataas yan ng 64% sa parehong panahon noong 2024 na may 31,676 na lamang na kaso. Kasama nga sa mga hospitals na nagbukas ay ang National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Philippine Children Medical Center, Jose Fabella Memorial Hospital, Tondo Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Jose Rodriguez Memorial Hospital. Sa San Lazaro Hospital, matagal na umanong ipinatutupad ang ganitong sistema sa kanilang ospital para bigyang prioridad ang mga dengue patients sa kanila. Sa triage section pa lang ay kasabay ng tinitignan ng mga doktor ang mga pasyente kung may sintomas ba ng dengue gaya ng mga pantal at lagnat. Kung sakaling mayroon, ihiwalay ito sa iba pang mga pasyente. Sa pamamagitan nito ay mas matututukan pa ng mga doktor ang mga kaso ng dengue sa hospital. Inutusan rin ng DOH ang mga ospital sa probinsya na magbukas din ng dengue fast lane para sa kanilang mga pasyente. Samantala, bukod dyan ay may binigyang diin ang pagbibigay ng benefit package ng PhilHealth kung saan 19,000 pesos ang maibibigay nito sa isang pasyente na may mild dengue case habang umaabot naman sa 47,000 pesos ang maibibigay sa mga severe cases ng dengue. Pinag-iingat naman ng Philippine Statistics Authority ang publiko laban sa mga nag-aalok online na mag-print ng national ID. Git ng ahensya, sa kanila lang maaaring makakuha ng kopya nito. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Princess, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na sila lamang ang maaaring mag-print at mag-issue ng national ID. Sinabi yan ng officer in charge ng Feedback and Grievance Division ng PSA na si Nicole De Navea dahil sa mga nag-aalok ng serbisyo online para mag-print ng national ID. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Navea na naglabas na sila ng abiso hinggil dito dahil labag ito sa batas. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang PSA sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matigil ang ganitong mga modus at panloloko online. Paliwanag ni Navea, madali lamang makapag-download ng Digital National ID sa pamamagitan ng official Facebook page at website ng PSA o sa eGov app. Bukod dito, binalaan din ng ahensya ang mga establishmento, mga ahensya ng pamahalaan at financial institutions na may karampatang parusa kapag napatunayang hindi nila tinanggap ang national ID bilang valid proof of identity. Samantala, inunsyo rin ng ahensya na tuloy-tuloy ang registration sa national ID ng mga sanggol at bata o 0 to 4 years old. Paliwanag ng ahensya, kailangan lamang na registered ang mga magulang sa national ID para maparehistro ang mga sanggol at bata. Yeah, so naglabas na po kami actually ng public advisory na pinagbabawal po yung printing po ng ating digital national ID and even yung ating national ID card sa PVC or polycarbonate. Yan ang bahagi ng panayam kay Nicole De Navea ng Feedback and Grievance Division ng PSA. Mula Radyo Pilipinas, Joy Gabrido para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Joy Gabrido. Inilunsad ng iba't ibang programa ang pamahalaan ngayong araw kasabay ng paggunita ng ikalawang anibersaryo ng oil spill incident sa Oriental Mindoro. May balitang pambansa si Luisa Erispe ng PTV Live. Luisa? Princess, iba't ibang programa ng pamahalaan ang hatid dito sa probinsya ng Oriental Mindoro ngayong ginugunita ang ikalawang anibersaryo ng oil spill sa probinsya. At isa naman dito sa mga pagbabago ay malaki na ang tulong na tinanggap ng mga mangingisda mula sa pamahalaan. Bukod sa paglalagay ng bagong oil spill mark sa bayan ng Pola na lubhang natamaan ng oil spill, maraming programang inihanda ang LGU ng Oriental Mindoro ngayong araw. Ilan dito ay libreng dental check-up at mala one-stop shop na pag-aayos ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Pero bukod dito, ang ipinagdiriwang talaga ng mga taga-Pola ngayong second year anniversary ay halos lahat na ng mga mangingisdang apektado ng oil spill nakatanggap ng
tulong mula sa pamahalaan. Katunayan, sabi ng LGU, nasa 30,000 na ang nakatanggap ng claims at ang pinakamalaki dito ay aabot sa 700,000 pesos ang nakuha. Tulad ni Tatay Rico, naaabot sa 143,000 ang natanggap na claims, katumbas ito nang hindi niya pagpalaot sa loob ng 4 na buwan dahil sa naging oil spill. Narito ang bahayag ni Tatay Rico. Nawalan po kami ng kabuhayan sa laot, hindi po kami makapangisda. Malaking tulong po ang naibigay po sa amin. Sa pagsusumika po ng aming mayor, lahat po halos ng mga mangisda po dito sa bayan ng Pola ay mabigyan po ng tulong. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang bilang ng mabibigyan ng tulong sa probinsya ng Oriental Mindoro dahil sa tansya ng International Oil Pollution Compensation, aabot sa 35 to 40,000 ang mabibigyan ng tulong sa probinsya. Bukod sa mga mangingisda, ay kasama din dito ang nasa tourism sector. Princess, malaki na nga yung pagbabago dito sa probinsya ng Pola. Katunayan, dun sa kanilang mga baybayin ay wala na tayong nakikitang bakas ng anumang uri ng oil spill. Sabi naman ng International Oil Pollution Compensation ay hanggang March 2026 pa sila magbibigay ng mga claims. Kaya naman dun sa ilang mga mangingisda na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatanggap, kasama na rin yung mga vendors, ay asahan na tuloy-tuloy lang yung pagproseso ng mga kanilang claims para makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. At yan ang muna ang latest. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Luisa Erispe. Lubos ang pasalamat ng mga residente ng Legazpi City sa isinagawang humanitarian mission ng Philippine Navy. Bukod kasi sa libreng konsultasyon, nakatanggap din sila ng mga libreng gamot. May balitang pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Sa layuning maihatid ang serbisyong medikal sa mga nangangailangan, nagsagawa ng medical at dental mission ang Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy, katuwang ang isang mall dito sa kanilang headquarters sa Rawis, Legazpi City. Humabot sa 200 residente ang nakinabang sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan tulad ng libreng check-up, libreng gamot, laboratory services gaya ng X-ray, ECG, blood testing at dental services. Gusto rin nating iparating sa ating mga mamamayan na ang inyo pong Philippine Navy ay hindi lamang po pandigma, kundi ito po ay katuwang ng ating mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong medikal. Sa totoo lang, sobrang napakalaking sa amin to, sa barangay namin. Lalo na sa mga senior natin, syempre kailangan nila ng mga maintenance nila. Yung mga bata ay una, nadagdagan yung kanilang personal hygiene. Pangalawa, naka-expose sila sa mga ganitong mga outreach ng ating mga kasamahang hukbong sandatahan. Patuloy ang Philippine Navy sa kanilang humanitarian mission kasabay ng kanilang pagsusumikap na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan para sa mas maraming Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Mga peking sigarilyo at makina na ginagamit sa paggawa nito na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso ang sinira ng Bureau of Internal Revenue at isinapubliko. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., aabot sa mahigit 14 na milyong pakete ng sigarilyo kasama ang mga makinarya at kagamitan na nagkakahalaga ng 2.1 billion pesos ang kanilang sinira for transparency sa proseso. Paliwanag pa ni Lumagi, kaya nila isinapubliko ang pagsira sa mga ito para maalis ang agam-agam ng publiko kung saan ba napupunta ang mga kontrabando at kagamitan matapos ang mga isinasagawa nilang raid. Ito aniya ang huling hakbang sa kanilang proseso matapos sampahan ng kasong kriminal ang mga nahulihan ito. Dagdag pa ng BIR sa 2.1 billion pesos na kanilang nasabat at sinira na peking sigarilyo at makinarya, katumbas ito ng 6.4 billion pesos na buwis, kasama na ang kaakibat na multa ang nawala na sanay kikitain ng bansa. Nanawagan rin ang ahensya sa publiko hinggil sa tamang pagbabayad ng buwis para maabot ang kanilang collection target na mahigit 3 trilyong piso na inaasang pahikinabangan ng bawat mamamayan.
Lahat po ito ay tayo po ang makikinabang at ang pondo po na ito ay ginagamit po para sa mga serbisyong ibinibigay ng ating pamahalaan. Sa parte ng BIR ay makakaasa kayo na pagbubutihin pa namin ang aming mga serbisyo at ang aming mga online services para makatulong po sa inyo na mag-comply. Samantala, abangan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Tatalakayin ni Department of Human o Health Assistant Secretary Albert Domingo ang mga hakbang ng DOH laban sa dengue at Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na magbibigay naman ng update sa mga aksyon ng pamahalaan hinggil sa patuloy na pagsawata sa mga iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pabansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli maamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!